Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Yeah. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at nakikinig po kayo sa atin ngayon, magandang umaga po. Hoy, si Bato abo, pupunta daw siya sa rally ng iglesia at mag-undercover siya. Headline ng Politico.com, mag-undercover daw para makigulo. Bato de la Rosa, malls attending INC Peace Rally. Hindi pa pala tiyak, ka-coffee. Pero kung pupunta siya, ay mag-undercover siya. Ba't ayaw niya ipakita yung mukha niya? Di ba? Ang problema kasi, sabi ng Iglesia ni Cristo, walang mga politiko. Bakit sila makikisaw-saw dyan? Ano yan, sa Davao? Kasi iba't ibang lokasyon, di ba? O baka sa Davao, dyan siya maglalahok dyan. Pero bawal ang politiko, di ba? Hindi naman bawal, pero hindi nyo rally yan. Hindi nyo kampanya yan. Kampanya yan para sa kapayapaan. At ang Iglesia, paulit-ulit naman sila, nililinaw nila na hindi nila pinapaboran ang kahit na sino mang politiko o itong event na ito hindi inorganize para sa isang politician, kundi para ito sa kapayapaan. Do initially sabi para sa impeachment or against the impeachment of Sara Duterte. Sige, pupunta raw si Bato. Pinag-iisipan ni Bato na pumunta siya pero mag-undercover siya. Basahin natin, ka-coffee, itong balita ng Politico.com. Ang tanong nga si Marcoleta pupunta ba? Kasi si Marcoleta napaso ito di ba? Sa kanyang interview sa Anchors just na 25 parang lumalabas na pro Duterte itong gagawin nila, and then all of a sudden naglinis ito, ka-coffee, para daw sa kapayapaan. Anyway, sige, tingnan natin kung magsisipunta itong mga to. Senator Ronald De La Rosa expressed admiration at the Iglesia ni Cristo for planning to hold a rally for peace on Monday, January 13. Bukas na po yan to oppose the impeachment moves against Vice President Sara Duterte. Wow! Iglesia ni Cristo, nanliligaw si Bato. Pinupuri kayo De La Rosa express admiration. Humahanga si Bato De La Rosa sa Iglesia ni Cristo dahil naisipan ninyo na magsagawa ng peace rally para tutulan itong impeachment laban kay Sara Duterte. I-endorso kaya ng INC yan? Nagpaparinig Sabi ni Bato, lahat naman tayo ay may karapatan na magpalabas ng ating damdamin sa freedom of expression. Correct nga naman. So, gustong magpahayag ng simbahan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang saloobin. So, we admire that, De La Rosa said in a DWIZ interview on Saturday, January 11. Kahapon po yan sa interview niya. Okay, pero kung ipapanawagan na yan, ka-coffee, ang pagbagsak ng gobyerno, ay ayaw natin yan. Diba? Sige, para sa kapayapaan yan. Pero actually, marami nga tumututol, may mga netizens na tumututol dito sa ginawa ng INC na tutulan itong impeachment ni Sara Duterte dahil mandato yan ng Kongreso na kapag may nag-file ng impeachment complaints, once na verified yan, dapat hindi nila pwedeng baliwalain yan at dapat kumilos yan. At nakasaad po yan sa ating konstitusyon. Mandato po yan ng ating konstitusyon. So dapat bang makinig itong mga mambabatas? Yan yung tanong ngayon Dapat bang makinig itong mga mambabatas sa isinisigaw ng INC na wag nang i-impeach si Sara? Pero ang tanong dyan, paano mananagot si Sara sa kanyang mga kasalanan? Paano siya mananagot doon sa confidential funds na winaldas kung hindi siya i-impeach? Ang nasa saligang batas natin, ang pinakakaparusahan dyan impeachment. Or else, mauulit at mauulit lang yan. Diba? Kung hindi matatanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at tumakbo yan sa 2028 at manalo yan, kung paano winaldas yung confidential funds ng kanyang opisina, potentially o posible, maulit yan once na maging presidente. Kaya nga may safeguard Kaya nga nandiyan yung impeachment na yan Para sa mga ganitong sitwasyon ay hindi na maulit. Ang problema, tinututulan yan ng Iglesia ni Cristo, itong impeachment. Ibig sabihin din pala, ang kanilang stand, kung si Marcos man, let's say, winaldas din yung confidential funds ni Marcos, ni Pangulong Marcos, ayaw din ng Iglesia yan. Kung paano si Chief Justice, paano yung Constitutional Commission, kung lumabag na si Garcia ng Commission on Elections, hindi rin siya pwedeng i-impeach? Yun ang tanong dyan. Tutol ako dyan. Kasi nasa saligang batas natin yan and we have to respect our Constitution. Diba? Kapag nagkasala ang mataas na opisyal, ito ang kaparusahan. Impeachment para matanggal siya sa pwesto. This is an expression of our democratic rights, sabi ni Bato. Yes, okay lang yan. Karapatan nila magpahayag dyan. But again, yung Kongreso, which is part si Bato ng Kongreso, mandato nyo yan. Di ba? Hindi yan option. Utos sa inyo yan ng saligang batas. Hinalal kayo dyan bilang mga miyembro ng Kongreso, kailangan yung gampanan yung inyong tungkulin. Di ba?
this is not about just a democratic rights, di ba? Hindi lang yan tungkol dyan sa democratic rights. Yes, karapatan naman natin lahat yan. May freedom of expression tayo. May freedom of speech tayo. Article 3, Section 4. Nakasaad yan sa ating konstitusyon. Pero, may mandato rin kayo. Nasa konstitusyon din natin na aksyonan ninyo ang kahit na anumang verified na impeachment complaint laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Diba? Work in government offices is suspended in Pasay and Manila, pati sa Quezon City po yung bahagi, no? Due to INC's peace rallies against Duterte's impeachment. The influential religious sector endorsed the tandem of President Ferdinand Marcos Jr. and Duterte in the 2022 elections. Actually, may mga analysis din tayong nababasa na ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang ibalik itong tandem na kung noon ay ilarawan ni tandem made in heaven. Muling pagkasunduin si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Posible pa ba yan? Agree ka pa ba dyan? Na ibalik pa yung tandem na yan? Ako hindi na. Kasi grabe na ang ginawa ng mga Duterte. Grabe na yung ginawa ng side ni Sara sa administrasyon kay PBBM. Parang hindi na dapat na ibalik pa yung ugnayan na yan. Yes, marami ang manghihinayang dahil naging super strong itong ugnayan na ito during the 2022 presidential elections. Pero nag-iba na ng circumstances. Di ba? Matapos nilang lait-laitin, matapos nilang bastusin ang presidente, ngayon babalik sila. Di ba? Parang hindi mo maasim, hindi mo masikmura naman na ganyan ang gagawin nila. Asked if De La Rosa would show in the INC rallies, De La Rosa said he would look into it as long as he goes undercover. Ayun. Titingnan niya daw. Basta undercover siya, posibleng pumunta siya dyan. He said he does not want to make the rallies political by showing up as an outspoken supporter of Duterte. Kung ako kay Bato, wag na siya pumunta. Diba? Kasi vocal ang Iglesia ni Cristo dyan eh. Hindi ito para sa mga politiko. Politiko siya kahit yung intention niya dyan para suportahan lang itong panawagan ng Iglesia ni Cristo. Pero politician ka, hindi ka naman pupunta na mag-isa dyan. Marami kang mga bodyguard dyan na pupunta. Marami kang supporters na makakakita sa'yo. Kahit naka-mask ka, kahit naka-sombrero ka, matutukoy at matutukoy na ikaw yan. Naging political na yan. Politiko siya eh. Magiging political din yan. Yung mere presence niya, maraming ibig sabihin yan. Di ba? Huwag na siyang pumunta. Kung ayaw niya talaga maging political, huwag niya lang pag-isipan kung mag-undercover ba siya o kung ano. Sabi nila open, basta wala lang politika. Kung open sa lahat, tingnan natin kung pwede tayong mag-drop by doon at makisingit, makigulo, sabi ni De La Rosa. Maglalakad-lakad lang doon, magkalo ka lang, magkalo ibig sabihin magsombrero ka lang para hindi makita yung ulo mong kalbo. Pwede na, undercover lang, sabi ni Bato. He urged President Marcos to follow through with his statement opposing the impeachment moves in the House of Representatives under the helm of his cousin Speaker Martin Romualdez. Kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, sabi ni Bato. O ngayon, bigla kayong sumisip-sip ngayon kay PBBM dahil ang alam ninyo, ang alas nasa presidente. Si presidente, konting kumpas yan, susunod yung mga tao sa kanya. Remember, presidente siya. Yun ang isang malaking pagkakamali ni Sara eh. Nagkamali siya ng binangga. Kasi, na-misassess nila eh. Diba? Na-underestimate nila si PBBM eh. Ang tingin nila, weak eh. Kinalaban nila kasi weak eh. Kala nila, mapapabigay nila. Kala nila, mapaparesign nila. Hindi. Napahiya sila dyan. Huwag mong kalabanin ng presidente. Ang loyalty ng mga tao, nasa presidente yan. Ang loyalty ng mga opisyal ng Kongreso, nasa presidente yan. Remember, presidente yan. Maraming galamay yan. At his disposal yung mga resources. Diba? Unfortunately, may mga instances na hindi tama. Hindi lang sa term ni PBBM ha, sa previous administrations, pero yun yung reality. Diba? Magising tayo sa katotohanan. Ang nangyari kasi kay Labato sa grupo nila Sara Duterte, gusto agad pabagsakan si PBBM para maupo agad si Inday Sara Duterte. May isa pang kalokohan ito si Bato Teka. Sabi niya, hindi raw majority ang gustong patalsikin si Sara Duterte. Hindi ko alam kung anong basis niya dyan. Sabi nga, may nabasa ako, sa vlog ata ni Coach Jarrett yan, anong kabubuhan na naman yan? Nasa politico.com, hindi pa rin majority. Bato de la Rosa counters survey showing more Pinoys for Sara Duterte impeachment. Ano kayang ibig sabihin ni Bato sa majority? Hindi
Hindi niya siguro alam ang ibig sabihin ng majority. Sabi nga ni Coach, ano yan, kabubuhan na naman yan. Para ipagtanggol lang si Sara Duterte. Sige, tingnan natin. Senator Ronald De La Rosa has a different reading on the social weather stations which show that 41% of Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte. 41% kasi. Ang expectation niya, ang majority, 51%. Kasi hindi niya kinonsider yung mga undecided. Di ba? Tignan mo, napapahamak si Bato dyan eh. Nagre-react siya ng hindi niya inaalam yung issue eh. The survey commissioned by Strat-based consultancy and conducted December 12 to 18 showed that 41% of Filipinos back an impeachment. 35% oppose it and 19% are undecided. O sige, tanungin natin si Bato. Total, sabi niya, hindi pa majority. Ano ang mas mataas, sir? 41% o 35%? 9% undecided, hindi pa sila nagdidesisyon. O, kwentahin natin yan. 41% gusto nila ma-impeach si Sara. 35% ayaw ma-impeach. 19% undecided. Ano ang majority doon? Eh di 41%, mas marami pa rin po ang mga Pilipino na gusto na ma-impeach si Sara Duterte. Yun ang majority. Pero iba ang basa ni Bato. Hindi ko alam kung saan humuhugot dito si Bato. At anong impormasyon yung nakarating sa kanya. Sabi niya, hindi pa rin majority sa kanyang interview. We are in a democratic country. Kung gusto nyong sundin pa rin ang boses ng mayorya, hindi pa rin dapat ituloy yan. Ano kayang basis ni Bato dyan? May survey ba siya na nagsasabi na majority ay ayaw ma-impeach si Sara? Di ba wala? E di mag-commission siya ng survey sa SWS para patunayan niya yung kanyang claims. Di ba? Kasi kailangan mo ng basis kailangan mo rin ng proof dyan. Ay nako. Si Bato talaga, oo. Sige, abangan natin ka-coffee kung pupunta itong mga to sa rally ng Iglesia ni Cristo. Malalaman naman ng taong bayan kung nandiyadyaan yan. Sige, tingnan natin kung papakinggan nila yung panawagan ng INC na ito po hindi po yan political. O siya, sige. I-comment po ang inyong mga opinion, ka-coffee, mga reaksyon nandiyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo din po updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.